Ano yung gagawin ninyo pag nawalan ng preno ang inyong automatic na kotse? Actually, itong question na to is na i-comment lang. At ano nga daw ba yung dapat gawin kung sakaling mawawalan kayo ng preno sa kalsada? Well, syempre, number one dyan, huwag kayong magpapanik. Sabihin na natin, oo, may mga possibility na magpanik talaga tayo, pero presence of mind talaga yung pinaka-importante. Okay? Then, yun. Isang pinaka-advice dyan ng iba is i-on nyo na kagad yung hazard light. Then, focus on the steering. Syempre, mas okay na i-steer nyo talaga ng maayos yung inyong sasakyan. Then, okay, ito yung gagawin niyo dyan. So, kung naka-hazard na kayo, kasi ibig sabihin nun, ina-aware nyo na yung mga nasa paligid ninyo na possible na may emergency kayo. Okay? So, at least may idea na sila kung bakit ka ganun. Baka may na-overtake ka na sobrang bilis mo pala, may emergency ka, di ba? So, yun, focus on the steering. Now, ito yung gagawin ninyo. Huwag ninyong i-neutral agad. Okay? Huwag ninyong i-neutral agad. Although, pag neutral kasi natin yan, magpi-freewheel yung ating gulong. Pero ang problema kasi dyan, pag pababa yung kalsada, lalong bibilis yan. Okay? Lalo siyang bibilis pag nag-neutral tayo. So ang pinaka-idea, pagka on ang hazard, focus on the steering, dahan-dahan ninyong iaangat yung inyong handbrake. Ito yung sa mga di-handbrake mga di-handbrake. Idahan-dahan nyo lang siyang iaangat. Kung meron kayong allotted space kasi ang problema kasi pag bigla nyong inangat yung handbrake ninyo, kasi iba suggestion, up and down. Pwede rin yun. Pero kung may allotted space kayo, mas okay na dahan-dahan nyo lang inaangat. Kasi note natin yung handbrake natin, nakakapit lang yan sa likod na gulong. Okay? So nakakapit lang yan. Kasi ganito ang mangyayari dyan. Pag dahan-dahan nating hinandbrake, so yung transmission natin, maano niya na pabagal ng pabagal, so tutulungan din kayo mag-engine brake ng transmission. Okay? So hanggang sa mahihinto ninyo, or sabihin natin pag mabagal na yung takbo ninyo, pwede nyo nang in-neutral yan, then i-diretso yung handbrake. So yun yung pinaka-idea. Okay? So kumbaga, pagdating ng bawa naka-drive man kayo, ayaw gumana ng preno. Kasi paano ba ayaw gumana ng preno, no? Baga, pwedeng yung brake pedal ninyo sobrang luwag, walang parang wala man lang grip, or umaabot hanggang sa flooring. Yan, pwedeng pwedeng natatagasan kayo ng brake fluid, or may problema sa gasket. Yan yung mga scenario niyan So wala na yung brake fluid ninyo, kaya pag apak ninyo, dire-diretso hanggang sa floor. Pero ang advice pa rin ng iba dyan is dire-diretso yung apakan. Now, doon sa may mga electronic handbrake, kasi hindi naman diangat, ang advice dyan na nakita ko hindi ko pa na-try. Kasi ang na-try ko pa lang is yung di handbrake, yung di hila. Talagang humihinto. Okay? Dahan-dahan lang. Kasi pag binigla ninyo yan, pwede mag-spin yung sasakyan ninyo. Pwede hindi nyo makontrol. So, kung may allotted naman kayong space talaga na distance, dahan-dahan yung angat. Huwag yung biglang angat. Kasi biglang, sabihin natin, biglang hihinto yung gulong ninyo sa likod, mag-i-spin yun. Baka hindi nyo makontrol. Lalo magkaroon ng problema. Pero kung dahan-dahan yan, gradually makokontrol ninyo sa sakyan ninyo. Now, doon sa mga electronic handbrake naman, ang suggestion ng iba is isa-switch mo lang talaga siya pataas, i-hold mo. Wala kasing dahan-dahan yun Kumbaga, i-hold mo siya. And eventually, hihinto rin naman. Okay? So, ganun yung pinaka-idea mga paps, no? Kung sakali mang mawawalan kayo ng preno sa automatic, yan ang pwede nyong gawin. Kasi sa manual, pwede kayong mag-low gear. So, kumbaga, kung nasa 4th gear kayo, babawas kayo sa 3rd gear, 2nd gear, first gear, then, tsaka nyo iangat yung inyong handbrake. Or pwedeng sabay-sabay yun, kung kaya. Pero hindi kaya yun, isang kamay lang talaga So, kumbaga, dahan-dahan ninyong inaangat yung handbrake, nagbabawas kayo ng cambio, eventually mapapabagal nyo rin yung sasakyan dun Pero sa automatic kasi nakadrive lang yan. Hindi advisable na pag nawalan kayo ng preno, ilalagay nyo sa neutral, lalo na kung pababa. Kasi lalong bibilis sa pagbulusok yung inyong sasakyan. Ang pinaka-advisable is stay nyo lang sa drive. Kung may low gear, kung may manual mode, yun ang pinakamaganda. Ilagay nyo sa manual mode,
Okay? Or kung meron yan yung ano, B or L. Yan, yung low gear. Basta yung low gear niya. Kung meron yan, yun ang pinakamaganda nyong gagawin. Ilagay nyo siya sa manual mode. So normally, kung ano naman yung speed niyo, yun yung cambio niya. So ang gagawin niyo, babawasan nyo ng babawasan ng cambio. Mag-i-engine brake na mag-i-engine brake yun. At babagal ng babagal yun. Then iangat, idahan-dahan yung, kumbaga sabay-sabay eh. Kumbaga as much as possible, sabay-sabay sana, no? Pero kung meron manual mode yan, pwede mo ilagay sa manual mode, dahan-dahanin mong bawasan ng cambio, babagal at babagal yan. Hanggang sa umabot sa first gear yan, magme-maintain lang yan ng mga 10 to 20 kph. Pwede nyo nang dahan-dahan iangat yung handbrake, and yun, may stop nyo rin yung inyong sasakyan. So ito naman is mga idea lang naman to, no? Kumbaga ako personally, ang na-try ko pa lang kasi yung tumatakbo ko ng mga I think 20 to 30 kph. Then dahan-dahan kong inangat yung handbrake and huminto yung sasakyan, even naka-drive. Yan yung na-try ko pa lang. Actually may video ko niyan eh. Siguro kung marireview niyo yung mga dati kong video. Binidyo ko yan. So napahinto using the handbrake even naka-drive. So yan yung mga ano, yun nga lang, syempre kung yung inyong handbrake ay hindi maganda yung kapit, hindi niyo na may maintenance, don't expect na magagamit niyo yun. 'Di ba? So, yun, pwede niyo gamitin din yung low gear. Isa yan sa mga way, no, para mapabagal yung sasakyan natin eh. Kasi dapat mapabagal muna natin eh. Then tsaka natin siya iaangat ng iaangat. Okay? So, kumbaga, yan yung idea mga paps, no. Kumbaga, pag tayo ay nawala ng preno, alam ko, even ako siguro, kung nandyan ako sa scenario na yun, may possibility na mawalan din ako ng ano, no, hindi ko magawa lahat ng sinabi ko, pero at least, no, yun yung mga idea. Hazard, focus on the steering, dahan-dahan iangat yung handbrake, and yun, mapapabagal nyo yung sasakyan ninyo. Kung mahaba yung distance, you can use the manual mode, i-low gear ninyo, kumbaga bawas ng cambio, habang inaangat yung handbrake, babagal yung sasakyan ninyo. Kung yan naman ay electronic parking brake, hold lang yung inyong e-brake. Yun lang yun. Kasi hindi mo siya talaga ano eh, wala siyang yung tipong dahan-dahan na angat. Kung manual naman yung sasakyan, yun, bawas ng cambio, engine brake tayo. And yun, posible nang mapabagal natin yung sasakyan. So yun mga paps, no, kailangan i-maintain natin yung ating brakes. Dapat lagi natin chine-check yan. So kumbaga kung may nakita tayong tagas, ipa-repair natin agad. Okay, kung nakita natin yung ating brake fluid tank is nagbabawas na ng brake fluid, kumbaga refill tayo ng refill, tapos eventually mauubos at nauubos, ipaayos yun na yan. Sabi nga, mas okay pa na hindi mag-start ng sasakyan kaysa mawalan ka ng preno. Okay? So yan mga paps, no, sana nagkaroon kayo ng konting idea with regards kung mawawalan kayo ng preno. Sana naka-pull kayo ng konting idea. Pwede nyo namang i-evaluate kung ano sa tingin niyo yung pinaka-okay sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, pakilike na lang mga paps.